umaga po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa araw na ito. Almusal tayo with Neb. Ano po, nandito po tayo ngayon sa taas ng bundok. Nakita niyo naman yung ating background doon. May dagat pa. So, ngayong araw din pong ito ay kasama natin ang ating Panginoong Jesus upang siyang gumabay sa mensaheng ibibigay niya sa atin. Ano po, ang ating pong magiging talakayan ngayong araw na ito ay tungkol po ito sa generosity versus judgment po, no? Yung isang taong mapanghusga at ang isa naman ay mapagbigay, ano po. So ito po ang talakayan natin, at bago po natin ito talakayan, babasahin ko po muna yung talata sa Lucas 6:37-38, no po. Dito sinasabi, huwag kayong humatol at hindi rin kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi rin kayo parurusahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Siksik, liglig, umaapaw na takal ang ibibigay sa inyo, no? Atin po yung pagnilayan ngayong araw na to dahil napakaganda po nito sa application natin sa ating buhay, ano po? Kasi tayo pong mga tao ay kadalasan ay mapanghusga naman po talaga, no? Para po natin ma-relate yan, magbibigay po ako ng isang kwento at atin po siyang pagnilayan doon sa talata, no? Meron pong isang lalaki na namamasyal sa park isang linggo po, no? At doon sa park may nakita siyang isang babae na medyo madungis na po ang itsura, no? Hindi ho nakabihis at parang hindi naman nakaayos sa paningin niya po 'yun, ano? Perception niya 'yun, eh. At itong babaeng ito, ang ginagawa sa park ay nagpapakain po siya ng mga ibon, no? Gamit po niya yung mga lumang tinapay, meron siyang dala-dala at nagpapakain siya. So, habang umupo yung lalaki sa isang upuan sa park, pinagmamasdan niya ang ginagawa ng babae. At naisip niya, itong babaeng ito talagang nagsasayang lang ng oras. Para maayos niya yung sarili niya, hindi siya ganyan. Dapat siguro ay nagtatrabaho na lang siya para kumikita siya, ano po. So, kalaunan po, nalaman ng lalaki na ito palang babaeng ito ay balo na at kamamatay lang ng anak, ano po. So, iyon pala ang paraan ng babae na yun para maibsan yung kanyang pain, ano po, na nararamdaman sa mga sinapit, at mag-isa na lang siya. Yun na lang po ang kanyang way para siya maibsan ang sakit na kanyang nararamdaman, ano. At dito nagbago yung perception ng lalaki na ang sabi niya, ang bilis ko naman palang maghusga, pero hindi ko pala alam kung ano ang totoong kadahilanan. Ano po? So, dito sa talata ni Lucas, sa 6:37-38, nagtuturo po ito ng dalawang magkaibang ugali natin, ano? Yung isa mapanghusga at yung isa naman ay mas more on generosity po, ano? So, pag naghuhusga po tayo ng tao, ano po ang nangyayari? Sinasara po natin ang ating puso, ano? Sinasara natin ang ating pintuan, which is ang ating puso, kapag po tayo ay humahatol sa ating kapwa-tao, no? Hindi natin nabibigyan ng pagkakataon at maunawaan muna ang kanilang pinagdadaanan. Kung hindi, basta na lang ho tayo nag-usga ayon sa ating nakita, ano po. Samantalang ang mapagbigay naman po ay yung generosity. Ito po yung nagbubukas naman ng ating mga puso, ng pintuan ng ating mga puso, ano po. Dito sa generosity, dito nagbibigay tayo ng oras, pangunawa, pagmamahal, nang wala pong kapalit, ano? Kung hindi talagang nakikinig lang tayo kung ano man po ang pinagdadaanan nung taong yon, no? Sa mata rin po naman ng Diyos na sinasabi dito sa talata, ang nagiging sukatan niya din ay kung ano tayo. Ano ba tayo? Mapanghusga ba tayo? Doon niya rin po tayo susukatin, ano? Ano ho ba tayo? Mapagbigay ba tayo? Yun po ang batayan ng ating Panginoong Hesus doon sa sinasabi niya na binasa nating talata.
pag nilayan po natin yung unang punto, no, na mapanghusga, no? Pag mapanghusga po tayo, ang tinitingnan lang natin yung nakikita natin sa labas, no? Yung ating naiisip para dun sa tao na yon at kung anong mangyayari sa kanya, anong dapat niyang gawin. Opinyon po natin ang nangingibabaw, no? Yung ating emosyon ang mas nangingibabaw doon sa hindi naman talaga natin alam kung ano ang totoong kadahilanan. Ano, madali tayong humatol base sa nakikita natin. Basahin po natin yung sabi sa 1 Samuel 16:7 po. Dito ang sabi, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Hindi ho ba? So dapat talaga hindi tayo basta-basta naghuhusga na lang, ano po? Dapat talaga tinitingnan natin kung ano talaga ang kadahilanan kung bakit nagkakaganon ang isang tao, no? Ang paghuhusga rin kasi po ay nagtutulak sa tao paibaba. Minsan ang tao lugmok na, pagod na, hirap na, kagaya ng babaeng yon, masakit ang pinagdaanan. Pero pag hinusgahan natin siya ng ganon, lalo natin siyang idinidiin, ano po, lalo natin siyang inilulubog. Hindi ho ba? Dapat po kasi ang gawin natin is ang maging generous, no? Natuto tayong nakinig, alamin kung ano. Kasi ang pagiging generous po, siya po yung nag-aangat. Inaangat natin yung spirit niya na para magkaroon siya ulit ng hope, ng buhay. Ano po? So, very important po ito kasi ang ating Panginoong Jesus, ito ang kanyang naging tunay na halimbawa, no? Na talaga siya ay very generous sa lahat ng bagay sa ating buhay. Ano po? Bigyan po natin ito ng isang ehemplo kung saan ginamit ni Jesus ang pangunawa, ano po? Kung natatandaan ninyo yung babaeng nangalunya, di ba? Na idinala siya sa harapan ni Jesus para siya ay hatulan. Handa na silang batuhin yung babaeng iyon, di ba? Pero anong sabi ni Jesus? Kung sino sa inyo ang walang kasalanan ay siyang unang bumato, di ba? Pero ano ho ang talaga ang naging desisyon niya doon sa babaeng iyon, ano? Sabi niya, hindi kita hahatulan, pero wag ka na muling gagawa ng kasalanan. Hindi naman niya po pinalampas kung ano yung naging kasalanan ng babae, pero natuto siyang magpatawad. Ano po? At sinabihan na wag ka na ulit magkakasala, no? So, dito po sa ating buhay, kadalasan ganun tayo, mapanghusga tayo, no? Maging ito man, kung maging anuman ang mali na nagawa natin sa buhay, wag po tayong manghusga agad. Ano po? Kasi binabaon lang natin. Lalo lang natin silang ginagawang kawawa, lalo lang natin ibinabagsak, nililugmok at nawawalan ng pag-asa ang mga tao kapag sila ay hinuhusgahan. Ano po? Dapat po sa atin ay maging kahalintulad tayo ng ating Panginoong Hesus na kung meron tayong nakikitang ganyan, lalo na mga mahal natin sa buhay, dapat po tulungan natin silang maiangat. Ano po? So, dito po, bago tayo humatol, itanong muna natin ang pinagdadaanan, ano ba talaga ang magagawa natin para tayo ay makatulong at imbis po na kritisismo, no? At ibagsak natin sila. Bakit hindi na lang kabutihan ang ibigay natin sa kanila? Ano po? So, yun lamang po ang sharing natin ngayon. Nawa po'y meron tayong matutunan at ma-i-apply sa ating pamumuhay at matuto po tayong maging generous. Hindi lamang po ito sa pera, pero ito rin po pala ay sa pagbibigay ng oras, pag-iintindi, pagbibigay ng presensya mo, at pagbibigay din ng tulong mo, maring ito man ay dasal lamang. Ano po? So, maraming salamat at balik natin ang kapurihan sa ating Panginoon at kita-kita ulit tayo bukas sa almusal tayo with Neb. Yan po, dagat po yung aking likuran na yan, no? At ito'y pababa naman at dito po tayo. So, medyo bundukin din po.
So God bless po sa ating lahat.